Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang aming hatid kung saan ay magdudulot ng panibagong inspirasyon at antig sa ating mga buhay. Tunghayan natin ang kwentong pinamagatang Mr. Billionaire, May Missing Melody. Pinaghiwalay ng tadhana, ngunit muling magtatagpo ang landas makalipas ang 10 taon. Panibagong simula nga ba? O muling maglalaho ang pag-asa para sa dalawang pusong nagmamahalan? Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Lola, eto na po ang apo nyo. Sigaw ni Jess na makapasok sa marangyang sala ng Villa Roman, ang ancestral house ng pamilya Roman sa may Guimaras. Lumabas mula sa komedor ang mayordomang si Soli. Tito Jess! Tanong nito. Inakbayan niya ito. Ako lang mag-isa. Manang nagpahatid ako sa may yate. Sagot niyang nilinga kung nasaan ang abuela. Si Doña Amelia ba ang hinahanap mo? Tumango siya. Nasa manggahan ng lola mo. Anihan ang mangga ngayon. Sige. Sige po manang. Pupuntahan ko na lang po si lola. Aniyang muling tinungo ang front door. Nasa garahe yung motor mo. Pahabol ni Soli bago siya makalabas ng pinto. Isang kickstart lang ay agad na umandar ang kanyang pulang Ducati. Mula sa Villa Roman ay may ilang kilometro papunta sa pinakabukanan ng manggahan. May 5 ektarya ang kabuuan ng taniman. Isa ang pamilya Roman sa nangungunang exporter ng primera klaseng mangga sa Pilipinas. Malapit na si Jess sa entrada ng manggahan nang madaanan ng isang babae sa gilid ng kalsada. Nakaupo ito sa ugat ng puno ng santol at hinihipa ng dumudugong tuhod. Sa tabi nito ay isang bike na impis ang unahang gulong. Inihinto niya ang motor sa tabi nito at bumaba. You need help? Tanong niya. Na mag-angat ito ng mukha ay lihim siyang napasinghap. Napakaganda nito. Ang tsinita nitong mga mata ay kulay murang tsokolate na siyang unang nakatawag ng kanyang pansin. Binagayan iyon ng matangos na ilong at manipis na mga labi. Ang hanggang bewang nitong buhok ay kasing kulay ng gabi sa sobrang itim. Nakabaligtaran sa balat nitong tila papel sa kaputian. Sa tansya niya ay 16 na taong gulang ito. Lumabas ang malalim na dimple nito sa kaliwang pisngi ng ngumiti. Okay lang, anitong nagpalinga-linga sa paligid. Isang damo ang kinuha nito at ipinilipit sa mga palad, pagkatapos ay ipinahid ang katas sa sugat. Ilang sandali pa tumigil na sa pagdurugo ang tuhod nito. Wow, what is that? Na-curious niyang tanong na ang tinutukoy ay ang damong iginamot nito sa sugat. Ibinaba ng babae ang laylay ng pedal pusher nito upang matakpan ang sugat at marahang umiling. Wala ako kabalo. Nakita ko lang ang pakaisa ko na amuni ng ginubatang sa pilasya. Sagot nito. Ano yun? Napakamot ng ulo niyang tanong na nakakaintindi siya at nakakapagsalita ng Hiligaynon kapag maigsi lang ang sinasabi. Taga Maynila. Lumapad ang ngiting wika nito. Ang sabi ko ay nakikita ko lang ng pansin kong yun ang inilalagay sa sugat niya. Hindi ka taga rito, no? Umiling si Jess. Nagbabakasyon lang ako sa lola ko. Sagot niya. Taga rito ba kayo? Bakit wala kayatang tono kapag nagsasalita ng Tagalog? Puna niya. Taga rito yung papa ko. Nagbabakasyon lang kami dito. Ikaw, palagi ka ba rito kapag bakasyon? Madalas. Namamasyal ka? Pupunta ako sa manggahan. Aniyang itinuro ang paarkong entrada ng manggahan. Nakita na mula sa kinaroroonan. Biglang nanlaki ang mga mata nito. Lola mo si Doña Amelia? Nakangiting tumango siya. Napapalatak ito. Bawa. Kamangaranon man ang lola mo. Nito at napatingin sa kanyang bike. Siguro ikaw din milyonaryo. Napahalakhak siya. Paano mo naman nasabi? Kasi yung motor mo ang ganda oh. Daddy ko ang mayaman. At regalo lang ang bike na to ng lola ko. Ganun na rin yun. Bahagyang umirap na wika ng babae habang itinatayo ang bike. Naaaliw siya habang pinagmamasdan ito sa pagkilos. Ang angkin nitong hinhin ay napakanatural. Hindi yun ang klase ng hinhin para makatawag ng pansin o di kaya ay para magpa-impress. Uuwi ka? Tanong niya. Tumango ito. Dadalhin ko sa talyer tong bike.
Nagpalinga-linga si Jess. Wala nang kabahayan sa kabahaging iyon. Medyo malayo na itong napuntahan mo. Pwede kitang ihatid. Pagbobolontaryo niya. Tinapunan siya nito na nagdududang tingin. Hindi ako nagpapahatid sa hindi ko kilala. Muli siyang napatawa. I'm Jess Roman. At your service, Miss Beautiful. Aniyang bahagya pang yumukod at inilahad ang isang kamay. Ngumiti ito at iniabot din ang sariling kamay. Maria, matipid nitong pagpapakilala. Napakalambot ng palad nito. Tila siya humahawak ng bulak. Hindi niya tuloy mapigilang pisilin iyon. Parang napasong biglang binitawan ni Maria ang kanyang kamay at namumulang iniiwas ang tingin sa kanya. Ang cute mo namang mag-blush. Hindi niya mapigilang itudyo. Lalo itong namula. Taga Maynila ka nga. Itong bahagyang lumabi. Anong ibig sabihin nun? Taas ang kilay niyang tanong. Bahagya siya nitong inirapan. Alam mo ang sinasabi ko pero sorry. Hindi pa ako pwedeng ligawan. 14 pa lang ako no? Nagulat si Jess. Hindi ito mukhang 14 na taong gulang lang. Tila dalaga na ito kung kumilos. 14? Akala ko 16 o 17 ka na. Matangkad lang ako. At saka, kung may manliligaw sa akin, mas pipiliin ko ay yung milyonaryo. Papabili ako ng bike na kasing ganda ng sayo, na hindi basta-basta tumitirik sa gitna ng kaparangan. Malakas siyang napahalakhak. Kapag milyonaryo na ba ako, pwede na kitang maging girlfriend? Muli niyang tukso rito. Assuming kang masyado, Jess. Ang taga Maynila ay kasing bilis ng bagyo na magpalit ng direksyon kung magpalit ng girlfriend. Kumbinsihin mo pa ako. Warning, Maria. Magaling ako dyan. Itinirik nito ang mga mata. Maria. Sabay silang napatingin sa pinanggalingan ng tumawag. Isang lalaking nakabike din ang papalapit sa kanila. Halos kasing edad niya ito. Muli siyang bumaling kay Maria. Kapatid mo? Tanong niya. Marahan itong umiling. Pinsan ko. Ano nangyari? Kanina ka pa hinahanap ng papa mo. Anang lalaki na makarating sa kanilang kinaroroonan. Nag-flat yung bike paliwanag ni Maria dito. Sumulyap ito sa gulong ng bisikleta at saka tumingin sa kanya. Sino naman to? Si Jess. Apo ni Doña Amelia. Sagot nito at ipinakilala ang lalaki. Jess, pinsan ko. Si Nick. Nagpalitan sila ng tango ni Nick. Isinandal ni Maria ang bike sa puno ng santol at sumampa sa angkasan ng bisikleta ni Nick. Tara na, baka mapagalitan ako ni Papa. Balikan na lang natin mamaya yung bike ko. Sabi nito sa pinsan at bumaling sa kanya. Sige Jess. Bahagyang tumango si Jess. Nice meeting you, girlfriend. Hintayin mo ako maging milyonaryo ha. Biro niyang kumindat pa rito. Muli ay umirap sa kanya si Maria bago pinatakbo ng pinsan nito ang bike. Hinintay niyang mawala ng tuluyan ang mga ito sa kanyang paningin bago muling sumampa sa kanyang motor at itinuloy ang pagtungo sa manggahan. Akala ko hindi ka uuwi dito ngayong bakasyon, wika ni Doña Amelia. Lola, alam mong gusto ko dito kapag summer. Kung papayag nga lang si Dad ay gusto ko dito na rin mag-aral. Marahang umiling ang matanda. Iba ang summer sa regular na mga araw iho. Your place is in the city. Mabobore ka lang dito. 20 minutes lang naman city mula dito, Lola. At marami ding magagandang universities dito. Besides, may kakaibang lambing ang mga Ilongga na wala sa mga Manilenya. Wika niyang kumindat pa sa Lola. Pinandilatan siya ni Doña Amelia. Jess, 18 taong gulang ka pa lang. Babae na ang nasa utak mo. Baka hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral ay nakapag-asawa ka na. Talagang hindi kita patutulungin dito. Ipinunas ni Jess ang kamay sa towel na nasa ibabaw ng mesa at malakas na napahalakhak. Lola, binantaan ako ni Dad na tatanggalin ng mana kapag hindi nakapagtapos. Ha? Buti naman. Pati na sa akin ay wala kang matatanggap kapag nagkataon. At lahat ng ibinigay ko na sa'yo ay babawiin ko. Anitong napasulyap sa kanyang motorsiklo sa labas ng kubo. Patihaya siyang nahiga sa mesa at umaktong sinasakal. Lola, boys will be boys. Reklamo niya. You can enjoy without the complication, Jess. Be wise like your dad and uncles. Mga babae pa mismo ang lalapit sa'yo kapag milyonaryo ka na rin. Anang Donya.
Itinukod niya ang siko sa mesa. Ipinatong doon ang ulo at patagilid na humarap sa kanyang abuela. Lalapit sila dahil isa kang Roman. Yes, isa kang Roman, ni Lola. Then, dapat ay wais ka din kumilatis. Ayoko mapunta sa babaeng waldas ang perang pinaghirapan ng kahit na sinong Roman. Bumangon siya at malambing na inakbayan ang matanda. I will, Lola. Anyway, malayo pang mangyari ang sinasabi ninyo. At saka wala pa ako nakikitang kasing ganda ng lola ko. Asus, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Bolero. Nakangiti na wika nito. Napangiti si Jess nang matanaw ang dulong bahagi ng isla na sakop ng lupain ng mga Roman. Ilang araw na siya rito at paborito talaga niya. Ang paradiso kapag nagbabakasyon dito sa isla. Puting-puti ang buhangin nito tulad ng sa Boracay. Sa malakristal nitong tubig ay kitang-kita ang buhangin at bato sa ilalim ng tubig. May malaking open cottage malapit sa dagat. Ipinarada niya ang motorsiklo at bitbit ang kanyang violin ay pumasok doon. Kinuha niya ang instrumento sa lagayan at ibinigay ang mga kwerdas. Ang maitama ang tono ay umupo siya sa mesa at humarap sa dagat. Tinugtog niya ang Four Seasons ni Vivaldi. Nakarinig siya ng mahinang palakpak nang matapos ang tugtugin. Napabaling siya sa pinto ng kubo. Naroon si Maria at nakaupo sa bike nito. Ang galing mo palang tumugtog ng violin. Anito, kanina ka pa dyan? Halika. Anyaya niyan tinapik ang espasyo sa kanyang tabi. Bumaba ito sa bike at pumasok sa cottage. Hindi naman. Nakita kitang dumaan sa bahay. Ayun na nga namin no. Itinuro nito ang isang one-story bungalow na di kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Gusto ko rin ng Four Seasons. Isa si Vivaldi sa mga paborito kong composers. Anitong muling ibinalik ang tingin sa kanya. Kilala mo siya? Tanong niya. Tumango ito. May CD collection ako ng mga compositions niya. Kumusta na yung sugat mo? Magaling na. Tugon nitong ipinakita yung tuhod. Isa na lang yung pilat. Ang ganda ng balat mo para magkaroon ng ganyang pilat. Komento niya. Ikiniling nito ang ulo at patigilid siyang tiningnan. Bakit hindi mo pa liligawan kapag hindi mawala tong peklat ko? Anitong bahagya nakangiti. Girlfriend. Hindi na problema ang mga pilat sa mundo ng siyensya. Laser lang at matatanggal na yan. Biglang tumunog yung kanyang cellphone. Kinuha niya yun sa bulsa. Jane? Sagot niya sa kapatid. Anang babae na may invitation daw siyang natanggap mula sa isang nobya na malapit sa kanya. Dibo iyon at isa siya sa mga 18 roses. Mariin ang utos niya ritong huwag sasabihin kay Ces kung nasaan siya. Ayoko masira ang bakasyon ko. Ciao. Aniya at pinatay ang mobile phone. May pinagtataguan kang babae kaya ka nandito? Hala ka ha? Tukso ni Maria nang ibalik niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ko girlfriend si Ces, kaya hindi ko kailangang magpakita sa kanya. Sagot niya. Ang sama mo. Pinagtataguan mo nga siya. Pinagkakaila mo pa. Nakalabi nitong wika. Kung may girlfriend ako sa Maynila, edi sana hindi na ako nagbakasyon mag-isa dito. Summer ngayon at magkakaroon kami ng time na magkasamang madalas. So bakit sa palagay mo nandito ako samantalang nandoon siya? Taas kilay niyang tanong. Aba malay ko, nakaingos nitong sagot. Umusod siya palapit dito at siniko ito. Gusto mo lang yatang nalaman kung may nobya ako sa Maynila. Ganting tukso nito. Umirap ito. Natawa siya. Girlfriend, don't worry. Kung liligawan kita, isisiguraduhin kong wala akong commitment sa ibang babae. Ani yang kumindat pa rito. Ay ewan ko sa'yo. Sinabing hindi pa ako pwedeng ligawan at saka bakit ka mag-girlfriend sa akin? Kaya nga hihintayin ko magdalaga ka at saka kita liligawan. Ilang summers ba ang kailangan kong hintayin bago kita pwedeng ligawan? Maria, narinig kong tawag. Maingat na bumaba ng mesa si Maria. Napatayo rin siya. Tinatawag na ako ni Papa. Sige, sumampan ang babae sa bike nito. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Andito ako palagi tuwing summer. Malayo nitong sagot habang ipinepedal palayo ang bisikleta. Papunta ako rito bukas. Pwede mo ba akong samahan ulit? Pahabol niya. Titingnan ko. Pasigaw na sagot nito. Hihintayin kita, girlfriend.
Bahagya itong lumingon at dumila sa kanya. Hindi mo ako girlfriend, Jess Roman. Sigaw nito. Someday you will be. Beautiful Maria. Nakatawa niyang sagot.